Dito. So speaking of dito, men, andito na naman tayo ngayon sa Kamanaba, Tisda dahil dito. Pangalawang araw na naman natin ngayon sa ating training. So pangalawang araw nating merinda agad. Wala pa ibang makasama natin na paaga tayo. So nakahanda na agad yung ating merinda kasi yun yung magpapalakas sa atin at nagpapatalino sa mga training. So speaking of training, men, di ba nag-assessment na kayo ng NC2 or NC3? Itong national certificate, ito kasi sa akin NC3. Ngayon, dalawang option yan. Pag once na nasa sa inyo yung, di ba na-email na sa inyo, nasa inyo sa email yung certificate, ngayon, pupunta kayo ulit sa TISDA office para ma-certified yan or patatakan or i-sealed yan. Tapos, certified ka na NC3. Ngayon, may isang option pa, men, na pwede mo siyang gawing PBC ID. Yan, yung mga requirements niya. Parang sa lisensya na siya, di ba? Yung ID niya, parang lisensya card na. So, yan yung mga requirements. So, kukumplituhin mo lang yon, fill up ka lang ng form, tapos ipasa mo uli. So, ang noon, 100 pesos yung bayad. Andiyan naman sa requirements, makikita nyo. Tapos, 1 to 3 months bago ma-release yung ID card. So, yun lang, yung sinare ko lang. So shortcut na tayo, men. Kahapon, nag-bracing tayo. Ngayon naman ay mag-recovery machine gamit tayo ngayon. Ngayon, bago tayo gagamit ng recovery machine, bago tayo mag-recover, diniscuss muna ni Sir yung mga refrigerant. Yung mga refrigerant na mga flammable, tapos yung hydrochlorofluorocarbon. Yun po yung R22 na malapit ng mga piece out. So, alam niyo naman siguro yan, men. So, hindi ko na yan i-discuss yung si Sir kasi alam niyo naman yung mga flammable at saka non-flammable, di ba? Yung mga ganon. Tapos yung R22, hindi pa talaga totally yan piece out kasi may mga gumagamit pa rin ng mga ganong aircon. So, unti-unti na lang mawawala. Tapos, ang goal nila talaga ay yung R290 sa lahat ng air conditioning. So, bago tayo mag-actual doon sa paggamit ng recovery machine, pinasilip mo na ni Sir kung paano ang connection ng mga manifold gauge, yung hose, lahat papunta sa may tangke ng cylinder tank ng recovery machine, paano siya ma-operate, anong unang i-open, anong unang i-open, tapos pagkatapos ma-recover, siyempre flushing, vacuum, tapos recharging. Diba? So yun lang. So hindi ko na ipapakita yung buong video kasi napakahaba yun. I-shortcut yun na lang mamaya, ipapakita ko. So ayun ang sinasabi ko, andito na tayo. Medyo hindi pa kami kompleto, kaya inantay lang natin yung ibang mga tropa natin. Briefing lang ni Sir kung kompleto ba yung attendance natin lahat. So mamaya-maya, i-actual lang ni Sir kung paano mag-set nung mga manifold gauge, hose, lahat. Siya ngayon mismo yung mag-actual. So yun na lang ipapakita ko. Kasi bawat isa kasi sa amin kailangan mag-perform, masubukan kung paano mag-recover talaga. Okay, so same din naman po. Paano natin ginawa dito? Same din naman po. So wala namang pagkakayo. Okay, so basically po, ang kailangan po natin kapag tayo po setting up ng recovery machine, syempre kailangan natin ng unit. This is our recovery machine. Meron po tayong recovery cylinder. Meron po tayong weighing scale at meron po tayong vacuum pump at yung gauge with hoses. So dalawa po yung gagamitin natin. Then allen wrench para in case po na sarado. Then mga basic hand po. Okay. Now, sa pag-setup po ng recovery machine, kinakailangan, inahin po natin, makuha po muna yung turway. Pagsulat po, turway. Ang turway po, na-identify na po natin kasi yung na-purchase po ni Titite, wala po kasing label. So, ang turway po niya is 8.6 kg. So, yung turway, ibig sabihin, yung bigat po ng tangke, empty, pag wala pong laman, patay niya ang certificate. Pag hindi po cleared yung data doon sa weighing scale, mabago po yung data makukuha. Okay, so yun naman po yung ating gross weight. So, may laman na po siya sa 10.184. Masulat. 10.184. So, ilan po ngayon ang net weight? So, yung gross weight minus 10.180. 180 lang. Okay, so yan po yung gross weight. Ngayon, para makuha po natin net weight, i-minus lang po natin. Minus. 1.58. Yan yung laman ng tangke. Yan yung laman ng tangke.
Okay, machine. Kung makikita po natin ito, meron po tayong inlet port, then outlet port. Then sa recovery, sa setting up for the inlet, so meron po tayong close position, then liquid or vapor. Then sa mode, pag sinitch natin dito, recover, recycle, then dito naman purge. So ito naman po naka-close position for the outlet. So open na po natin, once gusto po natin lumabas po. So open position. So ibig sabihin, meron po siya remaining laman sa loob. Make sure na blue, kasi malaki po yung blue. So, low side, middle, then red for the high side. Pero gagamitin na natin, wala namang high side. Yung bulb, yung ating outdoor, di ba? So, sa suction pressure lang tayo. Then, ito, connected natin to kapag ibabacuum natin yung hose. Kaya separate po, instead of one dish manifold, dalawa po gagamitin natin. So, connect lang po natin. Dapat daw para walang pressure na lumabas. Then the middle hose connected to sa inlet in. papunta lang po sa saan? Sa out, no? Papunta ng cylinder para malinis po natin yung hose pag tayo makapag-recover. Although sa ating presentation nila, isa lang ginamit natin na hose, di ba? So ang purpose natin para to make sure na talaga malinis po yung refrigerant na ma-recover po na. Connection natin for the recovery para makapag-recycle po tayo ng refrigerant. One hoses connected from the inlet port para pumasok yung refrigerant from the recovery machine. So kinakailangan meron tayong gauge manifold connected para mabacuum po natin yung hose para yung papasok na refrigerant from the recovery machine malinis. So kinakailangan i-vacuum po natin yung hose. So the outlet port, bago po pumasok ng recovery machine, so kinakailangan pa-vacuum po natin. Okay, kung makikita po natin sa connection, wala pa po pasok na refrigerant kasi naka-close pa rin naman po yung pinaka-charging bulb natin. So ang gagawin pa lang po natin is, yung mga hose na connect natin, definitely mayroon na pong air or hangin na pumasok. So gagawin natin, ibabacuum lang po natin yung hose dito sa part na to para ma-remove lahat ng air. So buksan lang po natin. Okay, so ang purpose po yan, malinis po nila yung mga hose. No? Para wala pong hangin na makasama kapag nag-recover po. So basically po, kapag pinag-clean na lang po natin hose, no, 15 seconds na naman po. Yung hose na naman po ang binabago natin, hindi pa mismo yung mga unit. Okay, ito natin. Please po. Okay, so ibig sabihin malinis na po yung hose natin dito. Ano? Lipat naman natin sa kabilang side. Yung hose naman from the outlet going to cylinder. Okay, so ibig sabihin malinis na po yung mga hose natin. So pwede na po tayo mag-start for recovery. Pero make sure po na bago po tayo mag-proceed on the next step, i-remove po natin yung mga tapos na natin. So since tapos na tayo, i-vacuum lahat po ng mga hoses, i-remove po natin siya. Okay, so ready na po tayo for recovery. So kung saan po tayo nagsimula mag-connect, doon po natin unang bubuksan. So sa front set po natin ang bababa. Okay. Then, buksan po natin dito.
Then pagbukas pa natin dito, tumaas naman siya, no? Okay, then after po niyan, proceed tayo dito. Then bukas. Then bukas natin. Bukas na, madalas na. Sir, pa pa yung plug dito, doon sa kabila. Chemical composition is hydrofluorocarbon. So meron siyang hydrogen, fluorine, carbon na kung saan yung fluorine, yung po yung nakakapag-contribute for the global warming potential. Bakit nagkakaroon po ng climate change and the greenhouse gas effect. H, tsaka dito, kapag bumababa na siya into zero, ibig sabihin 100% fully recovered na lahat po ng refrigerant. Okay, so pwede po natin start. Then, recover. Okay, so ang monitoring lang po natin, doon po sa gauge, bababa siya. So same with sa ating recovery machine ng low side, bababa din po siya. Ang hindi lang po natin na-recover, yung ginawa po natin tapon yung R290 and R600 venting refrigerant po. So, basta R32, 48, mandatory po recover refrigerant. Ibig sabihin, wala na pong refrigerant sa unit. So, close lang po natin. So, then, pwede na po natin ito iangat. Okay. Then, close. 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 Then, balik lang natin sa mode. Stop. Then, unplug. Okay. So, ibig sabihin, tapos na yung ating pag-recover ng refrigerant sa unit. Okay. So, ibig sabihin, wala na siyang laman. After po nun, pwede na po natin i-remove, tanggalin, lahat po ng connection. Meron talagang may iwan. Okay? Sige, pakitanggal ko nga po. Okay, after po nyan, proceed na po tayo sa next step. After po nyan, perform leak testing. Pakikuha po yung refrigerant, nitrogen. Batch lang po natin na 150 for leak testing. So, yun naman ang started natin after natin mag... Oh. Ano yung kanina? Ayun. Okay, so nalagyan natin ng pressure ng nitrogen sa system for searching leak by using subsat or anything. Then after po nyan, in a few minutes, mga 5 to 10, 15 minutes, no, okay naman at stable at hindi natin identify na mayroong leak yung system. So, kailangan ba natin i-release yung nitrogen? Yes. Okay, so, bakit? Kasi pagka na-evacuate natin yung system or na-vacuum natin yung system na mayroong pwedeng ma-damage or masira yung ating vacuum pump kapag na-vacuum natin na mayroong pressure, mayroong nitrogen sa system. So, safe naman siya. No, pwede naman natin close muna natin para hindi dumiretso sa para sure. Kasi mamaya pag tinanggal natin, malakas yung pressure kagad na lumabas. Since in closed loop, safe naman siya. So pwede naman natin siyang dyan na lang sa yung banda para nakatago. Ano naman siya, nitrogen. So safe naman siya na i-release. Saglit lang naman yun. Wala namang masyado Okay? Then after po nun, pwede na po tayong mag-vacuum ng system. Magpapakit na, mag-yosin muna. Pwede tayo gumamit, di pa ako bukas pag may nabili mamaya, itatry natin yung digital barometer, no? For the meantime, ito na lang muna. Makabili tayo.
Siyempre, malinis naman talaga po. Okay, so pag-close natin, di ba in-close natin yung low side valve. Then pag in-close natin yung vacuum pump, kinakailangan i-hold vacuum for 5 minutes. Bakit natin ginagawa yung hold vacuum for 5 minutes? Okay, para ma-monitor natin sa loob ng 5 minuto kung magkakaroon ba ng changes from the gauge manifold kapag yung point indicators niya nag-deflect pataas. Ibig sabihin, may indication na mayroong leak, na may hangin na papasok. No? So kapag sa loob ng 5 minuto, hindi naman nagbago yung ating pointer indicator doon sa ating gauge manifold, ibig sabihin, sit na tayo mag-karga. Okay. So since ang refrigerant na nirecover po natin is na-recycle at pwede natin siyang i-reuse. So gagamitin ulit natin yung refrigerant na na-recover natin. Ba't kinakailangan natin gumamit ng weighing scale kapag magkakarga? Para maiwasan po natin na mag-overcharging. Okay, so ano po bang pagkakaiba ng standing pressure sa suction pressure? Standing siya, di ba man? Okay, very good, no? Ibig sabihin, yung initial charging natin, standing pressure, yun po yung refrigerant na charge natin sa system na hindi pa mandar ang compressor. Since ito po is R32, ano po bang standing pressure? Ilang PSI ang kinakarga natin? 250. Okay, more or less 240 PSI, di ba? Once ang mandar yung compressor, ano magiging suction pressure niya? 150. Okay, basically nag-range siya ng 150 to 30. So depende naman po yun sa system at yung dami ng kinakarga natin. Plus, since na-monitor din naman natin sa gauge manifold at saan pa? Clamp. Sa clamp. Okay, so since yung ating middle hose, tinanggal natin sa vacuum pump. Di ba? So nilagay natin sa cylinder ng recovery. May hangin na naman pumasok sa hose. So anong gagawin natin? Kala ko magsasabi na yung purging, buti hindi na. So ibig sabihin, na-correct na natin yun. So purging is not allowed. No, hindi tayo nagpo-purge. Instead, binabacuum po natin yung hose. Sige po. Paki-vacuum po yung hose. Talagay ko sa vacuum pa. So seconds lang naman po ito. Okay, paki-initial charging po. Sige, pagkagan po. Dito ka, kagan po. Initial charging. So ganun lang ngayon, pinakita ko na yung buo na lang, no? Para hindi naman masayang yung panonood nyo. So buo na paano mag-recover, paano mag-vacuum, paano mag-flushing, paano... So yun lang naman, paano i-recharge yung refrigerant na i-recover. Mayroon namang ibang refrigerant na i-recover na nakabukod. Halimbawa, may mga sunog na compressor, mga burnout compressor, may mga tama na, so maitim na po yon. So hindi na po yon nire-reuse yung refrigerant na na-recover na yon. So ano na yon, disposable na yon. So kakailangan may bukod siya na tangke. So yun lang naman men, ganun talaga pag andito ka sa mga training center, kailangan standard talaga yung gagamitin mo, lahat yan. Pero ang tunay na talaga na diskarte dyan pag andun ka na sa isang field. Doon mo makikita yung standard ba na magagamit mo. Alam natin na magagamit talaga natin yan pagdating ng panahon. Pero mayroon kasi mga case-to-case basis, kagaya ng mga mag-leak testing ka. Ang standard nila ay 150 PSI. So kung sakaling talagang pinaka-micro leak lang, hindi talaga lalabas yan. Lalabas lang yan pag kainan na. Ito pala, kainan na tayo ngayon men, at yun lang pinakita ko. Ito talaga yung nagpapasaya sa mga training, no? Yung ngiti, butinga, diba? So hanggang dito na lang. So bukas naman uli, magkita-kita ulit tayo at mag-iingat ulit tayo. Parameter naman tayo bukas. See you, bye bye.